ako pa yung manuyo sa kanya para magkabalikan kami, gagawin ko talaga. Gagamitin ko na yung pagkakataong to para magkalapit ulit kami sa isa't isa. Pero may ibang naghahanap sa'yo. Tawag na yung babae sa mga paintings mo. Totoo nga kaya yung sinabi ni Leo? Ibig sabihin, totoo siyang tao. Hindi lang siya imahinasyon ko. Napanaginipan ko na naman siya. Pero bakit kasama niya ako ngayon? Dati mag-isa ka lang pinipinta ko. Pero ngayon magkasama na tayong dalawa. Pakiramdam kong kilala kita. Sino ka ba? Susi! Sino ka ba? Madam, adora mo! Alam mo ba kung ilang taon na yun? May pruweba ako. Inikot ko lang siya, tapos biglang bumata ako. Kung kunyari, tumanda ka mismo sa harapan ko, maging ikaw si madam. Baka siguro maniwala ako. Excuse me po. Oh, ito, susi nyo. Apo. Bawal manigarilyo dito at bawal ang aso. Kung gusto nyo kumain, doon kayo sa baba. Salamat ho. Ang bait ho niya, no? Ang charming. Alam niyo kung siya lang ho makakasabi natin kumain, hindi ho kakain. Kayo makakakain, ako ho hindi. Ay, madam. Dito na lang ho muna tayo tumuloy para makapagpahinga po kayo, ha? Eh, saan ba tayo kukuha ng pambayad dito? Madam, meron po akong konting perang naipon. Ay, masang ka na ba? Okay ka lang? Hindi. Hindi po ako okay. Ay, naku, madam. Sa totoo lang. Kung hindi ko kayo nagbago ng anyo sa harapan ko mismo, hindi po ako maniniwalang kayo po si Madam Adora. Hindi ko na nga ho kayo tanungin ng mga personal questions katulad ng kung sino ho talaga yung nag-iisang lalaki sa buhay ninyo. Eh, sino pa? Di siyempre, yung aking pinakamamahal. Si Ramon. Kayo nga si Madam Adora. Kayo nga po talaga yan, madam. Kasi hanggang ngayon, siya pa rin po ang bukang bibig ninyo eh. Si Ramon na naman po. Oh! Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa'yo na nakita ko siya? Nakita. Alam niyo po, hindi po ako mamamatay sa plantasyon eh. Pero malamang ho, mabaliw po ako. Si Ramon ba ho? Aba, yung multo niya, no? Hindi, Susie. Meron akong nakita na isang lalaki na kahawig. Nakahawig ni Ramon. At kung makita mo siya, isipin mo na buhay si Ramon sa panahon na ito. Madam, ano ba yung sinasabi ninyo? Baka naman po nalipasan kayo ng gutom na mali po ang tingin ninyo. Hindi. Sige, patutunayan ko sa'yo. Halika, sumama ka sa akin at pupunta natin. Hindi! Dito lang tayo. Madam, sa totoo lang hindi pa nga tanggap na kalooban ko yung mga nangyari sa yung sobrang kababalaghan. Hindi pa ako handa. Tapos ngayon, may papakita na naman kayo sa akin na panibago na naman kababalaghan. Hindi, ayoko. Dito lang tayo. Sinisigawan mo ba ako? Hindi! Aba, kanina ka pa Wala ka bang paggalang sa akin? Ganyan ka na matagal ko nang napapansin. Madam Adora, kayo nga yan. Ang sungit niyo eh. Ang sungit-sungit ninyo. Tumigil ka. Hindi ko nagbago yung irap niyo. Ganyan na ganyan. Oh, pare, ano to? Bakit hindi ka pa nagbubukas, ha? Paano ka naman makakabenta niyan? Hinintay lang talaga kita para sabihin sa'yo na ayaw na pabuksan to ng may-ari. Ano? May kasong pweston to eh. Di ba nasabi ko naman sa'yo? Oo nga, pero hindi ko naman alam na agad-agad magsasara to. Paano yung mga gawa ko? Balikan mo na lang. Sensya na, Patrick, Sa iba mo na lang dalhin yung mga paintings mo. Sige. Salamat na lang, pare. Saan ka naman dadalhin yung mga painting ko? Sa gallery ng friend ko. Doon mo dalhin lahat ng paintings mo. Okay. Oh! Pare, ano to? Bago to Dati solo portrait mo lang ang nasa mystery girl mo. Ba't ngayon? Dalawa na kayo. Pare, huwag mo sabihin sa akin, syota mo to. Pare, pwede ba huwag ka naman ingay, ha? Huwag ka naman asar. Ay, naku, hindi ko alam.
Ngayon kasi, pag nananaginip ako, lagi na kami magkasama ngayon. Tsaka, pakiramdam ko parang totoo yung panaginip ko. Naandun ako ng mga panahon na yun. Pare, don't tell me. In love ka? Uy. Ano ka? Pato, ito na yung mga damit mo, pamasok ha. Tsaka nalaban ko na rin yung mga iba mong maduming damit. Salamat. Akin na, okay lang. Dito na lang yan. Nakakahiya naman sa'yo. Ikaw pa gumawa niyan. Kevin, nandito ka pala. Dito ka na mag-lunch ha. Nagluto na ako. Sige ka lang ha. Pare, kayo na uli? Hindi. Wala lang kasi siyang matiran dito sa Maynila eh. Alam mo pare, kasi yung babae sa painting ang pinagkakabala mo. Nandiyan naman ang ex mo, na alam mong totoong-totoo at may mag-aasikaso pa sa'yo. Baka nakakalimutan mo. Nakipaghiwalay na siya sa akin, okay? Siya may ayaw. Nasaan na nga yung pintor? Nay, malabo na po yung magbalik dito. Diyos ko naman. Ang address niya, alam mo ba? Samahan mo ako doon, ha? Gusto ko siya makausap talaga. Halika, samahan mo ako. Hindi ko rin ho alam eh. Siya lang po kasi nagdadala ng mga paintings na dito. Ano ba? Ay, Diyos ko naman. Sandali. Telephone number niya, meron, di ba? Alam ko na. Tawagan mo siya. Sabi mo, naghihintay, bumalik siya dito. Pwede? Meron po siyang cellphone number. Kaya lang po, hindi ko po kabisado kasi. Ito nga po eh, kasi sira lang ng cellphone ko. Kamamatay lang po. Ano ba naman yan? Meron kang ang telepono. Wala naman silbi. Ibato mo na yan. Itapon mo. Pasensya na kayo kasi joker talaga to si Madam eh. Madam, minahon ka naman. Huwag mo nang pagalitan. Ikaw naman, narinig mong sinabi, hindi na siya babalik dito. Paano ko siya makikita? Hayaan nyo na po, wala ko tayong magagawa. Hinay-hinay lang po. Di ba dapat po hindi nyo inaaksaya ang panahon nyo dito? Dapat po yung lakas ninyo, ipinopokus po ninyo doon sa pag-ayos po ng negosyo ninyo na plano po talaga nakawin nung walang hiyan yung apo. Di ba yung puntay lang kaya tayo pumunta ng Maynila? Yes, good as sold na talaga ang plantasyon. Ibibigay ko na yung contract to sell once ma-tour ko na sila sa plantasyon. Akin na talaga yung plantasyon at wala nang habol yung matandang yan. Sige na nga, may punto ka ron. Minsan talagang gusto ko nang isampa sa mukha ng Monique na yun. Na talagang gusto kong sabihin sa kanya na ako ang talagang tunay na may-ari niyang Del Prado Coco Industries. At hindi siya. Yan! Hindi niya ako kayang lokoy. Lalabanan ko siya. Kaya nga! Walang hiya niya Oo talaga. nga! Yan! Ganyan! Doon yung ilagay yung lakas ninyo, yung utak ninyo, hindi yung paghahanap ng mga phone number na kahit sino, hindi bagay sa inyo, no? Ikaw kung makasagot ka rin sa akin, ano? Ibang klase ka din. May po naman, ah. Teka, attorney, wala ka namang balita sa matandang yon? Sige. Okay. Let's discuss it later. Okay. Nasaan na kaya si Lola Adora? Sana hindi na siya magpapakita. Sana natuluyan na lang talaga siya. Leila, ano ka ba? Okay na, nakita na kami ni Madam. Maayos ang lahat. O sandali lang ito, kausapin mo. Madam, si Leila po. Hello, Leila. Lola, natuwa po kayo pag nalaman niyo yung balita ko. Nakita na po kami ni Pato. Talaga? Naku, masayang-masaya ako para sa inyong dalawa ng nobyo mo. Ay, huwag mong sasayangin, ha? Ang pagkakataon na binigay niya sa'yo. At gawin mo ang lahat para maisaayos mo kung ano man yung mga pagkukulang na nagawa mo sa nobyo mo. Opo, naghahanap lang po ako ng tamang pagkakataon. Lola, pag nagkabalikan na kami, papakilala kita sa kanya, ha? Hihintayin ko yan. Sigurado ako hindi na magtatagal ang araw na yun. At kapag nakilala ko ang nobyo mo, sasabihin ko sa kanya na huwag kanyang pakakawalan kasi
mabait ka at mapagmahal na nobya ka. Okay? Okay. Bye-bye. Bye-bye! Nakakatuwa. Kalaya mo, dito pa sila nakita ng nobyo niya dito sa Maynila. O bakit? Kayo rin naman, madam, di ba? Nakita rin kayo ng kahawig ng nobyo mo. Yun nga lang, parang hindi natin alam kung magkikita pa kayo ulit. Baka hindi na. Hindi naman ako nawawalan ng pag-asa. Basta para sa akin, magkikita kami ulit. Yun lang, kung kailan yun, hindi ko masasabi. Ay, madam, pasensya na. Alas 12 na po. Inom na ho ng gamot. Ito na po yung gamot, oh. Ito po yung tubig. Alas 12? Apa. Inom na po. Dali lang. Madam, ba't yun naman nilabas pa yan? Baka mami maiwan pa natin yan o mawala. Naiisip ko kasi na tuwing sumasapit ang alas 12, may epekto itong orasan na ito. Natatandaan ko na sa tuwing ipipihit ko ito, nagiging bata ako at tanghali din yun. Handa ka, Susie. Mukhang bumalik na ako sa pagkabata ko. Madam. Bata na ho kayo ulit. Huwag ka maingay, Susie. Ha? Hindi ba bata na ho kayo? Sobra batang-bata na ho kayo. Oh? Balat na itsura ninyo. Oh, huwag ka na maingay. Eh, Halika na. yung gamot niyo po, inumin niyo pa ba ho? Hindi ko na kailangan yan. Halika na, umpisa tayo dito. Saan tayo pupunta, madam? Madam? Oh. Parang hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyari po sa inyo. Hanggang ngayon parang tulala pa rin ako. Hindi ko makalimutan. Kakaiba eh. Okay lang yan, masasanay ka din. Pero sa isang banda parang natutuwa na rin ako. Kasi sigurado akong iisang tao lang ang kasama ko. Kakatuwa, no? Alam mo, isa lang iniisip kong problema. Kapag nakita kami ni Monique, hindi naman niya ako makikilala. Paano ko siya matatarayan? Madam, di ba si Attorney Barabas yan? Oo nga, ano? Ano ginagawa niya dito? Ewan ko. Madam, sundan kaya natin para malaman natin. Oo nga, alam mo, may kutob talaga ako masama sa laki niyan. Sana ba yun? Ay, sandali lang. Eh, tago tayo, sandali. Kausap mo ba? Yung kailangan niya sa babae? Okay, pressure. 40% sa'yo, 60% sa'yo. Naturally. Biglang yaman ka, attorney, ha? Yo, but siyempre, ako gumawa ng lahat ng kalokohan niya. It's my idea, it's my concept. That's the way the cookie crumbles. Mo, let's just go to my office. Usapan natin. Okay, usapan. Niloloko pala nila ako? Kung uuntugin ko yung mga ulo niyan? Nakakainis ako. Oo! Madam, ano sinasabi mo? Anong gagawin mo? Pag-uuntugin ko yung ulo nila. Pamukha ako sa kanila na alam ko yung ginagawa nila sa akin eh. Madam,
Madam, ano ka ba? Hindi pa lunugod ang solusyon sa problema natin ngayon. Saka kahit magtatala ka sa harapan nila, hindi ka naman nila makikilala eh. Oh. Kakainis. Ayoko nila ako. Madam, ba't ang daming babae? Hindi pa beauty contest pa kayo? Miss, anong meron? Nag-a-apply kami ng trabaho. Ikaw, aplikante ka rin ba? Executive assistant? Hindi ka papasa. Kala mo kung sino... Hindi ka papasa. Sabi ba niya hindi ka papasa? Opa! Executive assistant? Huwag mo sabihin sa akin, madam. Mag-a-apply ka sa sarili mong kumpanya. Nakakatawa kaya yun. Madam, sigurado ka ba sa iniisip mo? Yun lang ang paraan para masalba ko ang negosyo ko. Madam, bakit hindi na lang ikaw kumuha ng ibang abogado pagkatapos idemanda mo yung dalawa? Dahil kailangan ko ng ebidensya bago magdemanda. Biruin mo, kapag natanggap ako doon, hindi nila ako makikilala. Pwede akong pumasok doon na hindi nila alam kung sino ako at malalaman ko kung ano ba talagang ginagawa ni Monique at ni Atty. Barabas. Madam, magmamanman ka? Oo, at kapag nainis ako, nako, masasapok ang dalawang yun. Naku, madam. Pwede ba ho maghulos dili kayo? Baka naman matanggal kayo kagad sa kumpanya. Ay, pare, salamat nga pala dun sa rekomendasyon mo, ha. Buti na lang talaga may gallery yung kaibigan mo. Dahil kung wala, hindi ko alam kung saan nakatambak ng mga gawa ko. Ang dami pa nga dun sa loob, eh. Pare, bakit? Parang wala akong nakikitang portrait ni Leila. Wala naman kasi akong ginagawa, no? Wala naman kami. Wala na pala kayo, eh. Ito pinatuloy dito. Labo mo. Hindi ko naman siya pwede pabayaan na lang, no? Ako din naman yun makukonsensya kung mapahamak siya, eh. Alam mo, pare, bakit hindi mo ipin si Leila? Malay mo, yun ang makapagpapabati sa inyong dalawa. Pare, ipin mo na si Leila. Kahit isang beses na malay mo, matuwa pa sa'yo yun. Sabi na, kaya mo, pare maniwala kay paint mo. Ako, ipipaint? Leila. Sorry, pumasok na lang ako kasi nakabukas yung pinto. Pero tama ba yung narinig ko? Ipipaint mo ako? Oo. Ipipaint ka ni Patrick. Di ba, Patrick? Oo, yun nga. Napag-usapan na nga namin, eh. Kamusta ang trabaho? Okay. Malis na sakay lang. Excuse lang. Basta ako baka may pag-uusapan kayong importante. Sige. Bye. Bye, Patrick. Parang nakakaya naman ata kung pagkakaabalahan mo pang ipaint ako. Makakabawas yun sa oras mo. May trabaho ka pa. Hindi, no. Actually, wala yun. Naisip ko nga, eh. Bakit nga ba hindi kita pinipaint? Sa totoo lang, dapat matagal ko nang ginawa yun nung tayo pa. Bakit? Hindi, wala. Masayang-masaya lang ako. Kasi, sobrang bait mo pa rin sa akin kahit di na tayo, eh. Ano ka ba? Mas mabait ka kaya. Inaalagaan mo nga ako, eh. Asikaso ako sa'yo. Paggising ko sa umaga, meron akong pagkain nakahanda. Pati damit ko, ikaw pa nag-aayos. Alam mo, masayang-masaya naman ako sa ginagawa ko sa'yo, eh. Tsaka, hindi talaga ako mag-asawa na pagsilbihan ka. Kulang pa ngayon sa laki ng kasalanan ko sa'yo, eh. Nagsisihan ko nga sobra na hiniwalayan kita, eh. Sorry talaga kung papigla-bigla lang yung desisyon ko. Kung pwede ko lang sana bawiin yun, eh.
kinuha tong damit kong to. Sa ukay-ukay. Ay, alam mo pala, Makate. Madam, pwede ba? Pwede ba huwag ka masyadong mareklamo? Ang importante, magmukha kang aplikante. O ito, nandito po yung resume ninyo. Ito na yun. Madam, pag-aralan mo mabuti, dapat hindi ka malito sa mga personal details mo. Kung ano nandyan, yun dapat yung ang tatandaan mo, yung pangalan mo, nandyan. Nilagay ko na lahat yan, ha? Lahat nandyan. Tandaan mo, ang pinaka-importante, dapat ikaw matanggap na executive assistant. Galingan mo, yung mga pagsagot mo, dapat malisto. Alam mo, ikaw, napapansin ko, kapag bata ako, hindi ka nagpo-po sa akin, ha? Pasensya na eh, kasi naman, madam, nakakainang eh. Aminin mo naman. Mas matanda ako sa'yo ngayon, oh. Masal ko po ako, di ba ang pangit? Sige, palalampasin ko ngayon. Pero si Monica, hindi ko mapapalampas. Baka mahampas ko pa siya ng bag ko. Madam, wag. Kailangan mong palampasin. Kailangan ka maghunos dili. Dahil kapag nagalit ka, hindi ka matatanggap na executive assistant. Tama. Sige. Madam, ang executive assistant, kailangan pleasant, smile, sincerely. Yan, sige. Madam, straight body. Yan. Ha? Okay. Bakit? Hindi, wala. Bakit pa to? Pagod ka na ba? Hindi, okay lang ako. Siguro tsaka na natin ituloy ito. Baka kasi pagod ka na eh. Para makapagpahinga ka na lang. Kung gusto mo, gawan kita ng juice. Tsaka merienda, okay? Teka. Well, your resume is impressive. But alam mo, hindi talaga ako laging nag-base sa resume kasi yung ibang tao, sinusulat na nila, pero in reality, hindi naman nila kaya. Well, then hire me so I can prove myself. Ma'am, sorry for interrupting. Andiyan na daw po yung mga Chinese businessmen na gusto makapag-meeting sa inyo. May 5% daw po kayo sa kanila. Pero, naku, hindi ako handa. Hindi ko ang pinag-alaran. Naku, alam mo, sabihin mo sa kanila na wala ako, okay? Ma'am, di ko na po sila pwedeng paalisin. Pangatong beses na po nilang bumalik, baka mag-back out na. Eh, paano nga yan? Hindi pa nga ako ready eh. Yan. Hayaan yung tulungan ko kayo. Ako magpe-present. Bart, ang dami mong alam tungkol sa company. Hindi talaga ako madaling ma-impress. Yung lumang mansyon, papatayan ko na yung art gallery. Hindi mo ba alam kung anong halaga mayroon naman siya ngayon? Tulad na ng legacy na iniwan sa'yo ng Del Prado. Ano mo alam, kamag-anak ko man Del Prado? Mutya? Bakit mo alam ang pangalan niya? Reply si Pato, mystery na ako. Sana hindi ako nagkamali sa desisyon na magkabalikan kami ni Leila. Kakalimutan ko na talaga yung babae sa panaginip ko. Total, hindi naman siya totoo. Hindi ako pwede magkamali. Siya yung babae sa panaginip ko. We'll